Sa darating na May 7, tinakda na ang araw kung kailan sisimulan ang pagpili sa papalit sa naiwang pwesto at mga tungkulin ng yumaong si Pope Francis. Ang Papal Conclave. After the death of the Pope, from day 1 to day 20, dapat magka-conclave. Ang conclave mula sa salitang Latin na cum clave, ibig sabihin with the key. Sa proseso kasing ito, ang mga kardinal magkukulong sa Sistine Chapel. Wala silang kontak sa labas habang sinasagawa ang paghalal sa bagong Santo Papa. Once the door is closed, wala nang istoryahan, wala nang discussion, tuloy-tuloy lang ng botohan. Meron silang balota na bibigyan nila yung pangalan at saka pipirmahan nila. And then pa-fold nila, dalawang fold lang, pupunta sila doon, magdadasal sila, iuhulog nila doon sa lalagyan para malaking kalis. You must get 2/3 of the majority. Kapag wala raw nakakuha ng kinakailangang bilang ng boto, Sinusunog yung balota, nakalagay itim, nilagyan ng chemical to blacken yung papers. at kapag puti naman ang lalabas sa usok mula sa chimney ng Sistine Chapel, hudyat na ito na may bagong halal na lider ang Simbahang Katolika. Habemus Papam. During the conclave, walang specific day ang sinasabi. Tuloy-tuloy yung botohan. Ang Papal Conclave na humalal sa tatlong pinakahuling Santo Papa ng simbahan, tumagal ng 2 hanggang 3 araw. Ang paghalal kay St. John Paul II mula October 14 hanggang October 16, 1978. Ang paghalal naman sa successor niyang si Pope Benedict XVI nagsimula April 18 taong 2005 at nagtapos kinabukasan April 19. Samantala ang conclave naman na humalal kay Pope Francis nagsimula March 12, 2013 at nagtapos ng March 13. Ang pinakamaiksing Papal Conclave naman nangyari noong October 1503. Tumagal lang ito ng ilang oras. Dito nahalal si Pope Julius II. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng Santo Papa nahahalal ng ganito kabilis? Gaya na lamang ng pinakamahabang Papal Conclave sa kasaysayan.